Ako po ay nagagalak na kayo po ay makasama ko. Ako po ay natutuwa dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos sa lugar na ito upang ihayag ang salita ng ating Panginoon. Tulad nga po na sinabi kanina ni Rev Jess na ako po ay dating kasama ni Tatay Dick. Since ako po ay high school, ako po ay pinatira niya sa kanyang church. Siyempre, yan ng Diyos, ako po ay inilagaan. At marami po dito na nakasama ko na doon po sa pabrika. Isa, naranasan po namin na lilima kaming sa ganitong gawain. Kataga po ang break na ako ay nahiya. Kaya kasama ko ang Pasensya na po at ako po ay madali emosyonal na nangyari sa buhay ko. Actually, nung ako po ay tinawag ng Panginoon, ako po ay 1998 pa. So, ibig sabihin, ako po ay nag-start maglingkod noong 1998. Noong panahon po ni Tatay Vic, talagang masasabi ko po na talagang mga kapatid, mag-alaga din tayo. Ibig sabihin po, ito po yung nagiging bunga ng pag-aalaga. Bakit po? Kasi po, isang tao kapag inalagaan mo, makikita mo yung buhay na nagiging maayos. Di pa, palakpan po natin ang Panginoon. Kaya ako din po isinama ang aking anak dahil sorry po. Sige po, tayo po yung mag-start. At ako po talaga po ay, sa dami po ng aking kwento, biyaya ng Panginoon. Yan, narito po yung mga kasama ko. Biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy pa rin sila. Salamat, Rev Jess, dahil matagal ko po itong pinag-isip. Hanggang sa, sabi po sa akin ni Rev Jess na baka gusto mo mag-worship doon bago ka dalhin sa ibang lugar. Sabi ko, ako po ay nag-iisip. Ako po ay parang ang nangyari sa akin ay ako na problema. Bakit ako problema? Ay ako may maghahayag ng salita ng pinag-isipan ko po ito hanggang sa napaginipan ko po si Tatay Dick. Praise God. Hallelujah. Sorry po. Talagang napaka-emotional po yung pangyayari eh. Ang hirap pala tumayo sa unahan. First time ko po kasi tumayo sa unahan eh. At first time ko din po mag-testimony na ganito mong sitwasyon. Na ako po ay natutuwa. Ako po ay nagagalak. Ito po ang aking pang-iyak na ito po ang pag-iyak ko ito ay hindi po ako nalulungkot. Ako po ay masaya. Bakit ako? Sa dami ng tao, sa dami po nilagaan. Sabi ko sa Lord, bakit ako? Ako po isang makasalanan. Hanggang sa dumating po yung araw na
Madami po akong pinagdaanan. Hindi po basta-basta ang pinagdaanan ko. Bago ako tumayo sa harapan niyo, nakaranas po ako ng mga matitinding problema. Kasi bata pa nung po ako, binata pa, nung ako po ay, edad ko ay 21 years old, nung ako po ay makatapos ang aking pag-aaral. Pumunta na po ako ng Batangas City. Sabi ko sa inay ko, itatrabaho na ako. Pero sa aking pagtatrabaho yon, ako po ay nalulong sa mga masamang bisyo. Ginawa ko lahat yung mga kasalanan na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Kasalanang parang wala nang direksyon ang buhay. Nag-drugs, inom ng alak, sugal, ang bababae. Sabi nga po, pag nagkukwento ko sa mga kaibigan ko noon, sa dami na nadaanan kong babae, sikip na jeep. Ganon po kasama, ganon po katindi yung buhay ko. Parang ako po yung nasabik. Kasi yung buhay ko noon, walang nagturo sa akin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, bakit may nagtuturo, i-accept mo. Kaya, nung ako po ay nakakilala ko sa Panginoon, unang attempt sa Panginoon, tumalikod, pangalawang attempt, naranasan ko na po yung biyaya. Nung ako po'y tumalikod sa Panginoon, matinding pagsubok. Baka hindi nyo kayanin yung naranasan. Tuwing ako po ay makakaranas ng mabalik ako sa mga bisyo, nagiinom, nagigarilyo. Sinasabi sa akin ng Holy Spirit, masama yan. Huwag mo gawin yan. Tuwing ako po ay magsusugal, masabihin sa akin ng Holy Spirit, mas huwag yan, masama yan. Hanggang sa okay, napagod na. Napagod na po ako. Kasama na ko na po ang asawa ko. Hanggang sa pagkasimba namin, kasi kami po nung panahon yun ay hindi pa legal na kasama. Marami pong pagsubok na dadaanan namin. Ang daming, hindi ko na po maipaliwanag yung mga nangaranasan namin. Hanggang sa ako na rin po sumuko sa kasalanan. Ang sabi ko sa aking asawa, maglingkod na tayo sa Panginoon. Pumasok po ako sa security. Sabi ko nga, tumawag po sa akin ang biyanan ko sa San Pablo. Sabi ko, kuhanin mo na sa akin ang mga bata. Ang sabi ko sa Panginoon, sabi nga po sa akin ng asawa ko, paano mo kukuhanin? Wala tayong ipapakain sa kanila. Ang trabaho mo lang ay paggugwardya. Anong ibubuhay mo sa kanila? Anong ipagpapaaral mo sa kanila? Pinanghawakan ko ang salita ng Diyos. Sabi ko, kaya ng Diyos yan, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos. Nung kuhanin ko po ang asawa ko, ako po ay nag-aahente para po sa kaalaman ng lahat. Ako po ay nag-aahente ang bahay at lupa. Nung kuhanin ko po ang aking anak, aking po dalawang anak, biyaya ng Panginoon. Naranasan ko po bilang isang ahente, siguro hindi pa naranasan ng ibang ahente ito. Araw-araw po ako nakakabenta. Araw-araw po ako nagre-reserve ng house in lot. Nung ako po ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Bakit ko pa sinasabi ito? Kapag po isang tao ay nagbalik loob sa ating Panginoon, higit na pagpapala ang patuloy niya mararanasan. Hindi po, ito po ay akong patunay. Ako po ay napakasamang tao. Inaamin ko po yun. Ang hindi ko lang po nagawa yung pumatay. Sa naranasan ko po bilang isang lingkod ng Diyos, napakabuti ng Diyos sa buhay. Nung ako po ay nagbalik loob sa Kanya. Masasabi ko po na yung naranasan ko noon, hindi ko na nararanasan ngayon. Amen po. Kaya po mga kapatid, wag po nating subukan. Wag po nating subukan at tatalikod sa ating Panginoon. Hahatakin kayo ng Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na kapag kilala mo na siya, kung lubos mo siyang kilalanin.
Hindi yung araw lang tayo ng linggo sumisimba. Kasi ito po yung naranasan ko rin, araw lang linggo sa simbahan. No, hindi po kayo lalago, mga kapatid. Ang pagsimba po, yan po ay pagsunod sa ating Panginoong tama. Ang tunay na pagsunod sa Panginoon, kung saan naroon si Jesus, andun ka rin dapat. Ito po yung ginawa ko. No, ako po yung mag-start maglingkod sa ating Panginoon. Ako po yung nasabi, kung saan may gawain, naroon kami ng asawa ko. Misa pa nga, ang sabi ng asawa ko sa akin, kapag nasa Lobo tayo, inip na inip ako, ang tagal ng oras. Pero pag nasa Batangas kami, kulang ang maghapon, kulang ang magdamag. Minsan uuwi kami, nakikita ng asawa ng anak ko, uuwi kami alas 12 na ng madaling araw. Kasi naabot pa ng alauna. Kulang sa amin ang oras sa Batangas. Minsan na sasabi sa akin ng inay, ba't kayo hindi na uwi? Namimiss na namin kayo. Kung alam lang nila, namimiss namin din sila. At kulang po. Kami po ay nag-life group ng asawa ko sa Batangas. 3 life group ko po doon. Minsan nag-4, minsan nag-5. Kasi minsan po yung iba pong mga pastor po ay hindi minsan ay hindi po na nakaka-attend. Minsan kami po yung kumako. Kaya yun ang Panginoon, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi ang Lord, kapag sumusunod ka, iba. Doon po ako nag-start mag-security guard, sabi ko nag-announce na kailangan ng security po ng Christian. Inisip ko sa sarili ko, kung naging mababa ako. Gusto ko mag-apply. Pagpasok ko doon, wala palang sweldo. Tumalik ko sa komisyon ko. Pero hindi, makadalawang buwan, bumalik ko ako. Subukan ko mag-security kahit walang sweldo. Alam mo yung mga kapatid, nung ako yung mag-start mag-security ministry sa Batangas City, iba pala ang magpasahod ang Panginoon. Walang sukat. Sumasahod ako 70,000, sumasahod ako 80,000, sumasahod ako 150,000. Sino nagpapasahod? Ang Diyos. Ganon katindi ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag mong susubukan tumalikod sa ating Panginoon. Baka hindi nyo kayanin. Nung po ako mag-start maglingkod sa ating Panginoon, ako po ay inalis ko na lahat. Inalis ko na lahat po yung nakakasagabal, yung van, protection, ibang tawag doon, yung hadlang kung bakit hindi ka makakapagtuloy. Ano ba yung mga hadlang kung bakit tayo hindi makapagtuloy sa ating Panginoon? Kasalanan. Maliit man kasalanan na mayroon tayo, hindi ka makakapagpatuloy sa ating Panginoon. Alam siguro natin yung maliit, malaking kasalanan. Nag-sample na lang po ako noon ay tumataya. For example na lang po, mawalang galang po sa inyo. Nung ako po'y tumataya sa wedding, inisip ko kasalanan ba ang pagtaya sa wedding? Kasalanan pala. Inalis ko lahat po ito. Basta yung pong gulugod sa ating Panginoon, inaalis ko. Bakit? Kasi nasasaktan ko ang Panginoon. Kasi yun po ang nagiging daan kung bakit na tayo hindi nagpapatuloy. Kasi kapag po tayo nakakagawa ng kasalanan sa ating Panginoon, doon po mag-uumpisa na uli na tayo palayo na ng palayo sa ating Panginoon. Kaya ako po, lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon. At ngayon po, ngayon ako'y nasa harapan niyo upang maghayag ng salita ng Diyos. Pwede na mag-close in prayer, ano? Tapos na. Praise God. Praise God. Ang sabi po dito, ang pusong marunong magbigay ay pinagpapala ng Diyos. Ito ba'y pagbibigay saan? Pagbibigay ng pera? Pagbibigay ng oras? Saan ba ito dapat tayo
magbigay. Tulad ng sinabi ko kanina, ibinigay ko ang buhay ko sa Diyos. Doon po natin mararanasan yung pagbibigay. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Diyos, doon pa nyo mararanasan yung pagpapala na hindi nyo inaasahan. Yung pagpapala, nagigising kayo sa umaga, may pera. Yung pagpapala, pagising sa umaga, relax ka. Hindi ka napapagod. Ganon po yung buhay namin sa Batangas. Hindi ko po kami napapagod. Ang sabi nga nung iba, hindi ba kayo napapagod? Alis kayo ng alis ng bahay? Ay, hindi. Hindi kami napapagod. Kami masayang masaya. Masayang masaya kami lalo't nakakasama namin yung mga anak ng Diyos na walang ibang sasabihin sa iyo kundi kabutihan ng ating Panginoon. Napapagod ako pag kasama ko yung mga pinag-uusapan, yung mga kung ano-ano. Yung mga chismis sa kapitbahay. Alam niyo naman po yun. Yung mga bagay na pinag-uusapan hindi naman palugod-lugod sa ating Panginoon. Maraming tao ang gustong tumanggap ng blessing. Sabihin po natin, I'm a blessing. Lahat po tayo ay may blessing. Kasi kung wala tayong blessing, wala tayo ngayon dito. Amen? Praise God. Pero, kakaunti ang handang matutong magbigay. Sino po ditong handa ibigay ang sarili sa ating Panginoon? Taas po ang kamay. Praise God. Yung handang magbigay at matutong magbigay sa ating Panginoon, humanda kayo ngayon. Amen? Pagpapalain kayo ng Diyos. Ang tunay na pagbibigay, mga kapatid, yung bukal na bukal sa ating kalooban. Hindi yung kapag nagbigay tayo, nahingi ng kapalit. Ay, maglalagay ako din, tatamnang ko. Okay, magkakaroon ng bahay. May kapalit. Basta taniman mo, ang Diyos na ang bahala magbigay sa'yo. Kasi alam ng Diyos yung pangangailangan nyo, mga kapatid. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Kahit hindi mo pa sinasabi, nagbigay ka lang. Ay, Lord, kayo na po ang bahala. Pero nananalangin naman kayo, Lord, gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko magkaroon ng sakyan. Gusto kong magkaroon ng sakyan dito sa harap na ito. Ang tingin ko dito ay mapupuno ng sasakyan. Amen? Lahat kayo magkakaroon ng sasakyan. Amen? Panghawakan nyo lang at huwag pabago-bago ang isip. Hindi dumating ngayon. Sasabihin, ay, gusto ko Lord ng kotse. Tapos nung hindi dumating, tricycle na pala. Nung hindi pa rin dumating, motor na lang po. Ang pananampalataya ay may paninindigan. Amen? Dapat ilagay natin sa ating puso, ang pananampalataya ay may paninindigan. Kapag wala po tayong paninindigan, anong nangyayari? Hindi natin nakukuha. Amen? Hindi natin nakukuha yung ating pinapanalangin. Amen po ba? Praise God. Ganoon po yung tamang pagbibigay. Basahin po natin sa aklat ng Lucas 19, verse 1 to 10. Verse 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Saan naglakad? Sa kabayanan. Ano po? Nung maglakad si Jesus sa kabayanan, sa nagtaluntong naglakad, sa sulok naglakad, andito tayo ngayon. Amen? Lahat pala pong makasalanan at lumapit sa ating Panginoon, pinupuntahan ng Diyos. Amen? Ganon kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ako po isang makasalanan. Nung lumapit ako sa ating Panginoon, pinuntahan ako ng Panginoon. Para ano? Baguhin ang buhay. Excuse me. Verse 2.
Thank you. Sa aking mahal na asawa. The verse 2, may isang tao roong pangalay Sakeo, isang pinuno ng mananingil ng buwis, at siya'y mayaman. Ito na. Si Sakeo po ay mayaman. Siguro, kung sa wedding, ito po ay bukis. Ito po ay sa kanya pumapasok lahat ang koleksyon. Ano po? Bukod doon, sa mananingil, ano ba ang pag sinabi mananingil at ang isang tao po ay walang tamang relasyon sa Panginoon, panahong yon, madaming kutong, maraming kurap, tutokso kasi maraming pera. Ganon po si Sakeo dati. Si Sakeo po ay itinuring na makasalanan. Kasalanan. Parang buhay ko noon. Makasalanan. Dahil siya ay maniningil ng buwis, ngunit pinuntahan pa rin siya ng ating Panginoon. Sa bunga ng kanyang kasalanan, siya ay hinanap ng ating Panginoon. Kasi bakit kaya hinanap ng ating Panginoon? Dahil siya ay lumapit kay Jesus. Mga kapatid, huwag nating palampasin ang pagkakataong lumalapit sa Kanya tulad ni Sakeo. Marami pong pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sino po bang dito may mga life group sa kanilang mga tahanan? Iilan lang. Bakit kayo naririto ngayon? Dahil tawag kayo ni Jesus. Amen. Huwag nating palampasin ang pagkakataon lumalapit sa Kanya tulad ni Sakeo, ang sino mang taos-pusong naghahanap kay Jesus ay Kanyang tinatanggap at binabago ang buhay. Tulad po ng aking sinabi kanina, nung ako'y lumapit kay Jesus, binago niya ang aking buhay. Hindi yung lang pong basta lapit. Ang paglapit po, tulad po na sinabi po dito, sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit ang sa dami ng tao, hindi niya makita at siya ay panda. Yung pagsumikap ni Jesus, sinikap. Ano ba pag sinabi sinikap? Nagsakripisyo. Kahit malayo, kahit walang sasakyan, kahit wala ka ng oras, kahit meron kang gawain sa bahay, dapat pinalalim. Amen? Ganun ganun po mabuti sa buhay ni Sakeo ang ating Panginoon. Kahit siya'y mayaman, hindi po siya yung nagpakataas. Ibig sabihin, hindi po mahalaga sa kanya ang pera. Ibig sabihin, wala pong halaga sa kanya yung pera, mayaman siya, parang ang ramdam niya sa kanyang sarili, kulang na kulang pa rin. Amen? Kulang pa rin sa kanya yung siya ay mayaman, maraming pera. Hindi po talaga, mga kapatid, kung mahirap at tayo mayaman, naniniwala ako, lahat kayo ay pasasaganain ng ating Panginoon. Iba yung bigay ng Diyos na blessing. Amen, blessing. Iba yung blessing na bigay ng Diyos at iba rin yung blessing na hindi bigay ng Diyos. Bakit, Pastor? Mayroon pa pala ganon na yung pala natatanggap ko hindi bigay ng Diyos. Kapag po tayo walang tamang relasyon sa ating Panginoon at tayo kumikita ng marami nakikita po tayo mayayaman. Amen po ba? Yung po nakikita natin ng mga flood control project na yan, ng Senado, ang daming mayayaman. Niniwala ba kayo galing sa Diyos yun? Hindi po galing sa Panginoon yun. Amen? Ang galing sa Diyos, mga kapatid, hindi ito nauubos. Katulad po ito ng isang batisan, kapag po ang isang puno nakatubo sa batisan, na kapag po ito ay tumubo, hindi na po ito nalalanta, hindi na po ito na namamatay. Amen? Ganon po ang blessing na ibinibigay ng Diyos. Katulad po nung iba, walang tamang relasyon sa Panginoon. Nag-abroad. 15 years,
20 years abroad, pagdating dito, wala. Kasi walang tamang relasyon sa ating Panginoon. Nauubos laang, dinadala sa pagpapagamot, sa sakit, at kung saan-saan nadadala sa sugal, sa anumang bisyo. Pero kung meron kang tamang relasyon sa ating Panginoon, yung maliit mong pera, pinapalaki ng ating Panginoon. Amen. Ulitin ko, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya makita. Yung sinabi ko kanina, pag alis ng bahay, dapat excited tayo. And then, inuo natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Matthew 6:33, ngunit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng pangangailangan. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ko to sinabi. Kaya nga po pag inuuna natin ang ating Panginoon, kasi pag inuuna natin po ang ating sarili, yung ating desisyon ng ating sarili, hindi ang kalooban ng Diyos, iba. Iba yung nagiging sitwasyon ng ating buhay. Kasi inuna mo yung sarili mo, hindi ang Panginoon. Matuto tayo na kapag po ang Diyos ang ating sinusunod, dapat nasa una siya. Hindi ka nasa una ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang dapat nagmamaneho ng buhay mo ay ang ating Panginoon, hindi ikaw. Kasi pag ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo, hindi mo mahasabing ligtas ka. Hindi mo mahasabing na ikaw ay sasagana ang buhay. Kasi hindi mo pinagmamaneho ang Diyos ng buhay mo. Kapag pinagmamaneho mo ang Diyos ng buhay mo, idadaan kanya sa mga mabuting bagay. Idadaan kanya sa masaganang buhay at dadalhin kanya sa kaligtasan. Kung ang gusto mo ay magandang hanap buhay, lumapit ka sa ating Panginoon. Kung gusto mo ay magkaroon ka ng sasakyan, lumapit ka sa ating Panginoon. Merong, at yun lamang po, masasabi ko, may requirements bago ka makatanggap ng blessing galing mula sa ating Panginoon. Amen? Anong requirements? Lumapit ka sa Panginoon. Magsumikap kang lumapit sa Panginoon. Magtiyaga ka. Hindi po, ang paglapit po sa ating Panginoon at kaligtasan, ito po yung laging may requirements. Kapag ba ikaw ay nagpunta sa isang kampanya at mag-a-apply ng trabaho, alangan naman pagpunta mo doon, manager ka na? Hindi po. Mag-a-apply ka muna. Uuna, requirements kumpleto. May medical pa pag bumagsak ka pa. Magpapababa ng medical. At kapag po tayo ay nakapag-medical, may interview. Hindi pa sigurado. May second interview, may third interview. At kapag hindi pumasak sa 3 interview, a-apply uli. Ganon po ang sistema ng ating Panginoon. May 4 pang interview. Kasi mahirap sumunod sa Panginoon. Pero, pag sinunod mo siya, matinding mararanasan mong biyaya sa Panginoon. Iba ang pagsunod sa Panginoon. May proseso, mga kapatid. Kaya minsan, first time ko po, na pinatayo ako ng aming pong Rev Art sa Batangas, sa funeral. Ako po ay naglalakad para nakasyabu. Lutang na lutang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ako'y iyak. Sabi, ganun pala kahirap maglingkod sa Panginoon. Pero gusto ko yun. Gusto ko maranasan yun. Ang sabi nga nung iba, breakthrough yan kapag nalampasan mo yan, kapatid. Anong breakthrough? Anong breakthrough? Nakikibreakthrough na lang ako. Kasi English yun. Amen? Basta sundin ko na lang ang Panginoon. Hindi na ako nagtatanong. Kasi pag nagtatanong ka, bakit? Bakit?
Hindi ka makakarating sa iyong paruroonan, mga kapatid. Hindi ka makakarating sa promised land kapag nagtatanong ka pa. Kasi si Jesus lang yung ating daan at ang buhay. At walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan niya, mga kapatid. Amen? Ganon po kabuti ang Diyos. Sa verse 4 po tayo. Verse 4. Baka po tayo abutin ng hapon. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sycamore. Yan po ang sinasabi ko. May ikapat na interview. Sabihin, hindi pa tayo sigurado. Isipin niyo po, ang ginanaras ni Zaccheo, patakbo. Ay siya mayaman, kung kaya mayaman. Sino ditong mayaman? Lahat tayo mayaman, amen? Kung tayo'y mayaman, anong gagawin ninyo? Bakit ako'y pupunta pa doon? Ay ako'y mayaman na. Pwede naman ako magpadala doon ng mga tao. Inista mo yung sasabihin ni Jesus at sabihin mo sa akin. Hindi yun. Ang ginawa ni Zaccheo. Ano pang ginawa niya? Umakyat siya sa puno. At yung puno ngayon napakahirap akyatin, mga kapatid. Ikaw bagay po akit pa sa puno. Sa buhay ngayon, ay mag-online na lang ako. Pag ako'y sisimba at ako'y tinatamad. Sino po ganon? Wala po ngayon dito, ano? Wala po, ano? Nakapagsisimba, nakaramdam laan ang sarap ng pagkakatulog, ay mamaya na akong sisimba at ako'y tutulog na lang muna. At may online naman. Mamaya ay mayroon naman makikita ko doon. Si Bishop ay mayroong mensahe doon. Papnoodin ko na lang. Hindi yun po ang gusto ng Diyos eh. Ito po nakalagay po dito eh. Hinahanap pala ni Jesus kapag ganun po ang sitwasyon natin eh. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa umakyat sa puno ng sycamore. Yung pong ibig pong sabihin nito, kahit ganong kahirap ang ating pinagdadaanan sa ngayon, dapat hanapin natin si Jesus. At pag nakita ni Jesus yung pagsasakripisyo ng mga kapatid, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Ganon kabuti ang Diyos sa buhay ko at buhay natin lahat. Amen? Verse 5. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Saan ba ang bahay? Yung puso ng Diyos, puso mo, puso ko, pupunta sa iyo si Jesus. Mananahan kahit saan ka man magpunta. Kapag pala po tayo ay nakilala ng ating Panginoong Jesus at nakilala mo rin siya, tatahan sa iyo yan. Maniwala kayo sa akin, ang Holy Spirit, mabuti. Kapag sinasabihan ka ng Holy Spirit, mga kapatid, sundin mo ito. Kapag nagsabi sa iyo, bigyan mo yung pastor na yon, bigyan mo kaagad. Kasi kapag sabi nga sa akin, yung mga pastor namin, sa lahat po ng pastor, at yung pastor ko po na nakakausap, wala na po akong babanggitin, baka bigyan ninyo eh. Ang sabi sa akin, yung conviction, kapag nagbigay ka sa matabang lupa, higit na pagpapala ang maranasan. Huwag kang mag-iisip, huwag mong nasabihin na, ay, hindi ko rin pastor na arit, dahil sinabi ni Pastor Jason, ako'y pagpapalain tayo. Yun naman po yung na nabigyan mo yung pastor. Nabigyan mo yung sister. Nabigyan mo po yung mga kaibigan mo. Huwag kang hihingi ng kapalit. Ang pagbibigay po ng bukas ang ating puso, so, ang nagbabalik. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 6. Nagmamadaling bumaba sa Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Ganon ba tayo nung tumanggap kay Jesus? Tayo ba'y natutuwa? O nag-aalinlangan? Marami sa atin, marami sa iba na hindi kilala pa si Jesus. Sino nga ba si Jesus? Sino po nakakilala kay Jesus? Taas ang kamay. Lahat kilala. Lahat kilala ano po? Pero ang gusto ng Jesus, sumunod tayo sa ating Panginoon. Wala pong mawawala sa inyo sa pagsunod.
Ako po ngayon, yung lingkod na nakatayo dito, sumunod kay Jesus. Sa aking pagsunod sa ating Panginoon, nag-uumpisa pala ang ako ngayon sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Verse 7, lahat ng nakakakita ay nagbulong-bulungan, nakituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Naranasan ko rin po ito mga kapatid. Noong ako'y makasalanan, sino bang maniniwala sa akin, mga kapatid? Noong ako'y naghahayag ng salita ng Diyos, kaya minsan nanghihinaan ako ng loob na mag-share ng words of God sa mga kakilala ko kasi alam nila yung mga pinagdaanan ko. Kaya minsan doon lang muna ako sa lugar ng Tangas kasi walang nakakilala sa akin. Amen? Natatawa si Lula. Ganon po. Pero taas noo po ang aking kamay. Taas noo po ang aking noo, taas ang aking mga kamay. Nung makilala ko sa Jesus, dapat hindi natin ikinahihiya na kasama natin si Jesus. At sinasamahan tayo habang tayo'y nabubuhay. Amen? Verse 8. Tumayo si Sakeo. Ito na. Tumayo si Sakeo at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasuuli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Nung makilala na Sakeo sa Jesus, hindi siya nag-atubiling ibalik sa Diyos ang kanyang mga ginawang kasalanan. Siya ay ibig sabihin, hindi po ito magagawa ng isang tao na walang pagkakilala sa ating Panginoon, yung ibalik yung kayamanan niya. Ibig sabihin, isinuko na ni Sakeo ang kanyang buhay sa Diyos para wala ng boundaries, wala nang makita sa kanya ang Panginoon. Ibinalik niya lahat ng kanyang mga ninakaw. Ibinalik niya lahat ng kanyang mga naipundar na kayamanan na ito may hindi galing sa Diyos. Kapag po hindi galing sa Diyos ang inyong mga hanap buhay, ang inyong pong ang inyong mga business, isuko na sa ating Panginoon. Mapapahamak lamang kayo. Bakit? Saan mapapahamak? Sa apoy ng impyerno. Kasi nga malinis ang Diyos eh. Malinaw ang Diyos, maliwanag ang Diyos. Hindi pwedeng babahiran ito ng kadiliman. Amen? Yun po yung sinasabi dito. At sabi po dito, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng ikaapat na beses. Ganon po katindi yung pagkakilala ni Sakeo sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, maliit na bagay ay kanyang sinusulit na sa Panginoon. Nung makilala niya ang ating Panginoon dahil siya nagsusumikap na makilala niya, ayaw na niyang makita ang bahid na kasalanan sa kanyang buhay. Even tayo po ay nagkakasala. Amen po ba? Pero yung kapag kakasalang yon, ang sabi sa Bible, doon sa babae, yung pong sabi po doon ay patayin sa bato. Yung isang babae, sino po nakakaalam noon? Ang sabi ng Panginoon, bumato, walang kasalanan. Walang bumato. Amen po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, anong sinabi ng Panginoon? Umalis ka at huwag ka nang magkakasalang muli. The more na nakikilala natin si Jesus, the more na tayo po ay nagsusumikap na makilala si Jesus, binabago ang buhay mo. Babaguhan yan mga kapatid. Lagi po tayong makinig at makinig ng salita ng Diyos. Kapag po tayo, yun po yung sukatan ng ating pananampalataya. Kung tayo mananatili lamang sa isang gawain lamang
Tapos ang nagtuturo ay yun din lamang ang kanyang tinuturo. Walang seminar. Hindi ito aalis doon sa sitwasyong yon. Yun pa rin ang ating matututunan. Baka ang pinag-uusapan na doon, buhay na ng may buhay. Hindi na tayo aalis doon, mga kapatid. Amen? Ito pa, hindi tapat sa pagbibigay ng tithes and offering. Marami pong hindi nakakagawa nito. Amen po ba? Nung po ako yung mag-umpisang magbigay sa ating Panginoon, ang isip ko, tithes, nagkaroon ako ng 100,000. 10,000? Doon, laki. Ano ho? Pero, nung ibigay ko ito sa ating Panginoon, sa unang masakit, siyempre, kailangan natin, kaya nga po nagsusumikap, sakripisyo, ay sumusunod po tayo. Huwag mo puting iisipin na, saan ba ito mapupunta? Bahala ka kung ibinigay mo ito doon kay pastor o sa lalagyang ito, ang Diyos na ang bahala. Huwag mong iisipin sa kay dadalhin doon ni pastor pag ito ibigay ko. Hindi po ako nag-isip ng gano'n. Ang inisip ko na lamang, bigay ko sa ating Panginoon. Amen? Kasi pag ang inisip nyo ay kung anong kaisipan meron tayo, alam ko, naniniwala ako, ang lahat ng tao ay dumadaloy ang kaisipan maganda o mabuti. Amen? Kung tayo nagbibigay ng kusang loob sa ating Panginoon, Diyos na rin po ang bahala. Magpala. Kasi alam niya kung anong nasa puso mo, alam niya kung ano ang iniisip mo, alam niya kung anong pangangailangan mo, mga kapatid. Amen? Malapit na po akong magtapos. Nasa na ba ako ngayon? Parang ako'y napapasarap na ng kwento. Anong oras na po? Hanggang unang oras ba tayo rin? Tuloy lang. Ang sabi po dito sa Lucas 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Pustong takal, siklik, diglig, at umaapaw. Umaapaw pa ang pagbibigay sa iyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring ginagamit na panukat sa inyo. Yun po yung sinasabi ko kanina. Huwag po niyong susukatin. Huwag niyong iisipin, huwag kayong mag-iisip ng ano pa man. Kapag sinukat ninyo yung, ito kailangan pag ibinigay ko, may babalik sa akin ganito, ibig sabihin, sinukat niyo na ang inyong ibinigay. Kaya kapag po tayo ay nagbigay sa Kanya, at Diyos na ang bahala. Kasi wala kang sinabing sukat. Ibig sabihin, pag po ang Diyos ang nagbigay, wala ring sukat. Amen po ba? Ito po yung sinasabi ko po, na naikwento lagi po ng ating mahal na bishop. Ang sabi dati sa JA1, ay samahan ng mahihirap. Nag-i-echo pa, rap, rap, rap. Bakit ko ba ito nasasabi? Ako po'y produkto ng JA1, Main, Batangas. Nakita ko po yung kung paano pinayaman ng Diyos ang ating mahal na Bishop Paul. At ano nyo po ang gusto kong mangyari ngayon? Lahat mangyayari ito sa lubok. Mangyayari sa lubok na lahat ng tao dito ay magkakaroon ng kanya-kanyang sasakyan. Sinong may gusto nun? Amen. Kahit ako'y may sasakyan, gusto ko pa rin. Amen. Gusto ko pa rin dumami ang sasakyan ko. Bakit? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mayaman. Amen? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay may kanya lahat ng bagay dito sa lupa. Walang ibang makakakuha nun kung hindi tayong mga anak niya. Amen? Praise God. Para po sa ikaalam ng lahat, yan, ako lang po ay may konting sabihin na ang sabi po dito ay, pero ngayon tayo po ay mayroon ng, para po sa ikakaalam ng lahat, ang JA1 Church po natin dito sa ating pong lugar ng Pilipinas, worldwide at nationwide ay 380 churches na. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay ng ating mahal na Bishop Art
at sa lahat ng mga reverend na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon dahil tayo'y lumalago. Natutuwa ako sa Panginoon. Bakit? Kasi the more na si Jesus ang inyong kasama, higit tayong pagpapalain niya. Amen? Verse 9, sinabi ni sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumadating ngayon sa sambayang ito. At sa pagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Amen? Ang lahat ng tao na sumusunod sa ating Panginoon, anak ni Abraham. Sino ba si Abraham, mga kapatid? Si Abraham po ay higit na pinagpala ng Diyos. Ang sabi po dito, tayo'y anak ni Abraham, pinayaman ng Diyos si Abraham. Nung siya'y sumunod sa ating Panginoon, siya'y pinayamang lubos ng ating Panginoon. Ang sabi po, ang kayamanan dito, pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod. Amen? Dito po sa aklat ng Genesis, pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawan at tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, aliping babae at lalaki at mga kamelyo at asno. Ibig sabihin, kung ano ang pumuhanap buhay ninyo, mga kapatid. Ano ba mga hanap buhay natin sa mundo po? Mag-alaga ng hayop, mag-alaga ng kambing, mag-alaga ng magtanim ng mga halaman, saging, ano bang pinagkakabalahan ng Tagalubo? Maniniwala kayo, kapag kayo na kay Jesus, iba yung blessing na maranasan nyo, mga kapatid. Pagpapalain ng Diyos yan. Katulad meron po ako sa amin po sa Lobo, sa Lontong, yung kambing ko, yung aking kambing kahit iilan. Nag-umpisa, ako po'y marami na nakatay, pero hanggang ngayon meron pa din. Hindi na uubos. Amen? At yung ibang inalagaan ng kapatid ko, marami nagpaalaga doon sa kanya, walang natira, nauubos lang. Pero akin lang ang nagtagumpay doon. Amen? Iba ang nasa Panginoong Jesus. Pinagpapala niya ang kanyang meron siya. Kapag galing sa Diyos yan, hindi ngayon nauubos, mga kapatid, maniwala kayo. Amen? Tulad yung sinabi ko kanina, may requirements. Kaya huwag niyong kakalimutan. Ha? Mga kapatid, may requirement ang blessing na nagbubula sa ating Panginoon. Malapit na po ako magtapos. Kailang sabi ko na ba ito? Pangalawa pa lang. Ang anak ng tao'y naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Siguro naman, nung makilala natin si Jesus, hindi na tayo naliligaw. Amen po ba? Ganon po ako dati. Nung hindi ko pa nakakilala sa Jesus, ako po yung naliligaw. Akala ko noon, nung ako po ay naglilingkod sa Panginoon, akala ko ligtas na ako. Hindi pa pala. Pero nung ako po ay nagpatuloy sa ating Panginoon, biyaya ng Panginoon, narito ngayon ako sa inyong harapan, nagsishare ng salita ng Diyos. Amen? Maglingkod po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong mag-alinlangan sa paglilingkod. Wala pong masamang maging pastor. Kapag naging pastor, malalayo ka sa kasalanan. Dahil pastor ka eh. Kailangan mo maglingkod. Amen? Huwag mong iisipin na hindi ako magpapastor. Kasi ang daming ginagawa ng pastor. Para sa akin po, ako po nagpapatotoo, masarap pa lang maging pastor kapag sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Isa pa po, manalangin tayo at magsumikat. Amen? And last, kapag tayo ay sumusunod at nagtitiwala sa Diyos, siya ang bahala magpala at mag-provide mag-provide sa ating buhay. Amen? Dito po sa aklat ng Proverbs 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala at buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Ito po yung sinasabi ko kanina. Sa lahat ng iyong gawain at siya nga'y iyong laging alalahanin. Huwag po tayong maghawak sa ating karunungan. Ang ating pong laging iisipin, karunungan ng Diyos ang dapat siyang maging masunod. Amen po. Dito po sa aklat ng Deuteronomy 28:1-2, verse 1, chapter 28, verse 1 and 2. Kapag sinunod ninyo mabuti ang Panginoon ng Diyos
at tinupad ang lahat ng utos niya ay ibibigay ko sa inyo ngayon. Kailan po? Ngayon. Sabihin po natin ngayon. Ngayon. Hindi po sinabing bukas. Ngayon po ibibigay. Itataas niya kayo ng higit kaysa lahat ng bansa sa mundo. Darating ang lahat ng pagpapala kong ito kung susundin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ganon po katindi ang ating Panginoon. Amen? Sige po tayo po tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nahayag ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na narito ngayon. Na inabot mo sila, Panginoon, ng iyong pagpapala at biyaya, Panginoon. Ako'y naniniwala sa lahat ng nakarinig ng iyong mga salita. Ito'y matatanim sa kanilang puso. Ito'y isa pa pamuhay nila, Panginoon, upang ikaw ay madakila sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, dahil tinawag mo po sila. Nagsasakripisyo sila, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na bawat isa sa atin narito, Panginoon, pagpapalain mo sila, siksik, lig, umaapaw. Kaya naman, Lord, ako pa'y naniniwala ang lugar ng ang Lubo Church na ito, Panginoon. Ito po'y gagamitin mo, Panginoon, sa kaluluwalhati ng bawat isa dito sa bayan ng Lubo. Lord, i-bless niyo po, Panginoon. At ako'y naniniwala lahat ng declaration, Panginoon, ng bawat isa, mangyayari in Jesus' mighty name. Lord, maraming po salamat sa pribilehyo na pinagkatiwala mo sa amin pong Reverend Jess Custudio. Ako po'y naniniwala na patuloy na mo siyang pagpapalain. Mahabang buhay, kalakasan, Panginoon, ng kanyang buong pamilya, lahat ng congregation dito sa Lubo, lalaganap ang salita ng Diyos. Nadadaanan ni Jesus ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you po.